Sat. Amen. Umalikas na kayo. Umalikas tayo. Ayun. Tagadal tayo ti sasao ni Apo Diyos. Apayan na nagijubingan. Dakayan. Glory to God. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to Jesus Loves You Fellowship. We are glad to be with you today. Amen. To study the word of our Lord Jesus. Today is the Lord's Day. Naglagipon tayo, Apo. Na daytoy nga aldaw para kina Apo Diyos. Amen. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa pagkakataon na ito na muli kami ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala, sa isip, sa gawa at lahat po, God Lord, na hindi lingid kaalaman sa iyong harapan, Panginoon. Amen. Lord, narito kami, O God, sanctified us, O God, Amen. today, Father. Lord, naalay namin ang araw na ito na para sa iyo lamang, Panginoon. Holy Spirit, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Yes. Wala po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya, Lord, i-lead mo, O God, i-guide mo, O God, ang araw na ito para sa amin at para sa iyo lamang, Panginoon. Lord, dinadalangin mi bawat isa, Panginoon, na kami, O God, Lord, ay magkaroon, O God, Lord, ng Espiritu na may kagalakan, Panginoon, at kapayapaan. At ganun din, Panginoon, sa aming mga kapatiran na wala pa sa oras na ito, i-guide mo sila, Panginoon, ang mga paa nila, O God, na masumpungan nila ang araw na ito na para lang sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I-recap natin yung napag-aralan natin noong linggo. Ang practical Christian living. Ang practical Christian living in 1 Thessalonians 4:1-2 na meron pong 4. Kailangan na magkaroon tayo ng pure life. Love one another. Number 3, lead a quiet life. And number 4, is this. The work so that you can be generous. Ang pinag-uusapan natin nung linggo ay about the sanctification. Meron po tayong mga steps of Christian living na pag-aaralan natin ng almost 3 months. Ito po ay yung sanctification, assurance of salvation, confession of Christ, soul winning, consecration, finding the Lord's will, and prayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron po tayong 7 pag-aaralan sa every Sunday po. Amen. Amen. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili na makinig sa salita ng Panginoon. Dahil yung mga nagdaan na pinag-aralan natin ay tunay nga na nakakatulong po. Amen. Lagi natin nasa isipan natin yung mga nagdaang napag-aralan natin na kung hindi natin napag-aralan yon ay hindi po natin malalaman ang ating tunay na relasyon sa ating Panginoon. So, we have to talk about the sanctification. This is the practical Christian living. Ito po ay napaka-importanteng subject. We can see this at Hebrew chapter 12 verse 14.
At sabi niya rito, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Sa ating pamumuhay bilang Kristiyano ay regenerate na tayo ng ating Panginoon. He changed us and He justified us once we accept Him as our Lord and personal Savior. Kaya nagkaroon po ng sanctification ang bawat mananampalataya. Ito ay nilinisan, kinasihan ng ating Panginoon. Sinisegregate niya ang bawat anak niya na tumanggap para sa Kanya. Amen. Sanctification shows fruit of a justified life. We need to be sanctified for our Savior was sanctified. Sabi niya rito. Number 1, by His Father. John 10:36 says, say ye of Him whom the Father hath sanctified. Maging ang Ama, siya ay nasanctified, nalinisan ang ating Panginoon, ang ating Ama. Siya ay banal. Walang katulad ang ating Ama na nasa langit. Number 2, by Himself. Sino ito? Ang ating Panginoong Hesukristo. John 17 verse 19, it says, and for their sake, I sanctify myself. Sinasabi rin ng ating Panginoong Hesukristo na nililinisan niya, binabanal niya ang kanyang sarili para po sa atin. Number 3, by His people, na tayo na tumanggap sa ating Panginoon. Bawat isa sa atin na Kristiyano, kailangan natin ang sanctification. At ito ay sinasabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts. Napaka-importante po, mga kapatid, ang magpakalinis sa harapan ng ating Panginoon. Why? Why? Kasi ang ating Diyos ay banal. Kailangan din na magpakabanal ang kanyang mga nilalang. Sanctification is the will of God for every believer. Bakit kaya? Na gustong-gusto or nakakaakit, nakakalugod sa ating Panginoon ang magpakabanal sa kanyang harapan. 1 Thessalonians 4 verse 3, sinasabi niya dito, for this is the will of God, even your sanctification. The subject of holiness and sanctification is mentioned 1,066 times in the Bible. Kaya napakahalaga, mga kapatid, once na tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo ay nilinisan niya, kailangan na magpakabanal. Amen. Amen. The meaning of sanctification, it says here, sanctification is the work of the Holy Spirit. Sanctification and holiness are the same in essence. The basic meaning of sanctification is separation. Siniseparate ng ating Diyos. Ang banal na Espiritu ay siniseparate ang lahat ng naniwala at tumanggap sa ating Panginoon. In Psalms 4 verse 3, it says, but know the Lord hath set apart him that is godly for him. Believers have been set apart by God for the Lord to use as He desires. Bakit, mga kapatid? Bakit siniseparate? Para ito ay gamitin niya sa kanyang ubasan. Kasi tayo ang tinitingala ng mga tao na nakapaligid sa atin. Kung kaya't una muna ay set apart tayo na noon tayo ay nasa mundo ng kadiliman. Ngunit nung tinanggap natin ang ating Panginoon, sinet apart niya tayo. Amen. Para sa ganoon ay manatili tayong banal sa harapan ng ating Panginoon.
And He will use us for His glory. Amen. The Bible meaning of sanctification is to be set apart by God, for God, from sin unto a holy life. Hebrew chapter 12 verse 14, He shall be a vessel unto honor, sanctified in meat for the master's use, and prepared unto every good work. Yun na nga, ang sinasabi natin, mga kapatid. Kapag tayo ay binanal ng ating Diyos at kalugod-lugod sa ating harapan, na tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban, na tayo ay magpakabanal sa Kanyang harapan, He will use us or prepare us for His plan and purpose for a good work. The Bible speaks of sanctifying the tabernacle noong Old Testament. Bago pumasok ang lahat ng mga Israelites doon, mga kapatid, sa tabernacle, nasiseparate ang bawat babae, mga lalaki. At bago sila pumasok sa tabernacle, sila ay magpakalinis na muna. Nasa bungaran, mga kapatid, ang tubig na siyang paglilinis sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga kamay at mga paa, bago sila pumasok sa tabernakulo ng ating Diyos in the Old Testament, mga kapatid. Tabernacle in its a nation. It contains men, building, fields, firstborn, temple, priests, and a nation. In Exodus chapter 40 verse 9, Leviticus, we can see this at Leviticus in the Old Testament. Numbers, however, for believers, it carried a twofold meaning. Number one, separation from the evil, or those bad things that we are doing before. Number two, separation unto God. Makikita natin yung number one, 2 Chronicles chapter 29, verse 5. Pakibasa, Sister Mel, sa Tagalog dahil para sa iyong asawa. Wala akong Tagalog, Pastora. English lang to. English. Ano ba yun, Sige. Pastora? 2 Chronicles chapter 29 verse 5. 2 Chronicles 29 verse 5, ang sabi po dito, and said, listen to me, Levites, consecrate yourselves now and consecrate the temple of the Lord, Amen. the Sa God of your ancestors. Oh. Remove all defilement from the sanctuary. Yes. Doon din sa verse 15 and 18. Same chapter po. Verse 15 to 18, sabi po dito, when they had assembled their fellow Levites and consecrated themselves, they went in to purify the temple of the Lord. Amen. As the king had ordered, following the word of the Lord, the priests went into the sanctuary of the Lord to purify it. They brought out to the courtyard of the Lord's temple everything unclean that they found in the temple of the Lord. Yes. The Levites took it Amen. and carried it out to the Kidron Valley. They began the consecrations on the first day of the first month. And by the 8th day of the month, they reached the portico of the Lord. For 8 more days, they consecrated the temple of the Lord itself. Amen. Finishing on the 16th day of the first month. Chapter Yes. 18, verse 18. Then they went in to King Hezekiah and reported, we have purified the entire temple of the Lord, the altar of burnt offering with all its utensils, and the table for setting out the consecrated bread with all its articles. Yes. Amen. Amen. Alam niyo, mga kapatid, noong
unang panahon, merong 12 tribes. Pero itong mga Levites ay itinalaga na sila ang pari, priest. At merong silang itinayong tabernacle kung saan doon sila magtatrabaho itong mga priests, Levites, priests. At bago mapapasok sa loob ng temple, itong mga priests, kailangan na i-consecrate na muna nila. I-purify nila not only themselves, but also the building and everything in it. Lahat po ng gagamitin ay kailangan na ma-sanctify. Malinisan ang lahat, ang bawat mga gagamitin nila, including themselves. Dahil nga, ang sabi natin, ang Diyos natin ay Diyos ng kabanal-banalan. They have also to separate unto God. So, we will read the Leviticus chapter 27, verse 16. Sister Mel. Leviticus chapter 27, verse 16. 27:16, Pastora. Yes, Leviticus chapter 27, verse 16. If anyone dedicates to the Lord part of their family land, its value is to be set according to the amount of seed required for it. Yes. 50 shekels of silver to a homer of barley seed. Yung una, separation from evil, kailangan na i-consecrate nila ang kanilang mga sarili not to do any evil things at the sight of the Lord. So, number 2, separation unto God. Sila ay nakakaiba, mga kapatid. Ang sinasabi dito sa chapter 27, verse 16, sa Leviticus, Earthly possession. Pastora. Leviticus chapter 27, last chapter. Hallelujah. Dilaan. Verse 16, para maunawaan natin. Ket no ti maysa a tao, sanctifikarin nanto ken Jehova, ti daduma iti talon, akukwana, iti panaggatad monto, maitutop iti maimulmula, ti mamulaan iti maysa nga umer asibada, magatadanto iti 50 asiklo Magatadan. magatadanto iti 50 siklo pirak. Kung kunana ditoy, idi aduti taltalon, dagitoy nga Israelites. Ket daytoy nga talon ni Apo. So, aming nga sanikwada, naggapo kini Apo. Amen. Ket kunana ditoy, pananggatad monto, maitutop iti maimulmula. Kunana, Tutup. maitutup iti maimulmula. Ti pamulaan iti maysa nga han ko nga intugot di Tagalog nga Bible. Si Pastora Sally, i-explain mo man daytoy. Yan. Daytoy, verse 16. Parang ito ata, Pastora, tinutukoy dito is yung sa year of Jubilee. When the year of Jubilee daytoy. Na before yung year of Ilocano, tapno maawatan, dagitoy, katubuan nga bubing.
Katutubo nga ubing. Panindan nga ita. At tutubo. Nga ubing. At tutubo. Oh my God, Lord, give me an anointing. Ilocano nga panagsasao, Ilocano kami ngan agbulbulol kami Apo Dios. Tulungan na kami. Dahil ito the year of Jubilee, ket amin isuda atati maitutok nga idatunda para kini Apo. So dahito iti kaya na nga sa uwen. Masasanctificar dagitoy nga sansanikwa lalo daytoy pagan anianda, pagan alaanda iti pagbiag. Iso ti tuktukuyin na ditoy kakabsat. Naawatan nyo ubing. Number 2, the author of sanctification. Ada dito yan, Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Isuda ti author iti sanctification. Si set apart, malinlinisan. Dagitoy anak ni Apo. 1 Thessalonians 5:23 and 24. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, that your whole Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ti kayat nang sa uwen daytoy kakabsat. Kailangan nga masasanctify ti buo nga si bubukel nga bagi tayo. Kaya't kung kunana ni Apo, and I pray that God, that your spirit, soul, and body, because this human being composed of 3 parts, the spirit, the soul, and the body. Ngayon, the espiritu tayo kakabsat, once we accept our Lord Jesus Christ, dahito yan na-transformen, akas na pag-adalan natin nung mga nakaraang buwan, mga kapatid. Kailangan din isa-sanctify natin ang ating kaluluwa, including our body, that we will preserve this body, the soul, in our spirit, for the coming of our Lord Jesus Christ. Siya ang nagsabi, mga kapatid, our God the Father ang siyang nagsabi nito, mga kapatid, na kailangan i-preserve natin ang ating mga sarili blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Isasagana tayo, dagiti bagbagi tayo, nga once nga imay ni Apo Jesucristo, anytime, any place, nga wanti makammo, nukat nunto nga umay ni Apo Diyos, nga ibagbagada idi, na iyanakak ingana tatta, kakabsat, nga umay ni Apo Jesucristo, nga iso ti bagbagana iti Biblia, sinasabi ng Biblia, walang pagkakamali at walang mistake ang pagkakasulat dito sa Biblia, na ang Panginoong Jesucristo ay darating na muli, mga kapatid. Kaya anytime, we have to preserve this body, our soul, and our spirit, to preserve blameless for the coming of our Lord Jesus Christ. Number 2, by the God the Son. Ephesians 5:26. Ang sabi niya dito, that He, Christ, might sanctify and cleanse it, the church, of which believers are a part, with the washing of water by the word. Habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay nililinisan, tayo ay nasiseparate sa mundong ito, mga kapatid. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo that we were going to sanctify and cleanse the church. Sabi niya, ang tinutukoy niya dito ay ang mga believers.
We are the church of our God. And the head of the church, this church is our Lord Jesus Christ. And we are His body na kailangan araw-araw malinisan gaya ng paglilinis sa tubig. At itong tubig na ito ay ang Word of God na siyang maglilinis sa bawat isa sa atin. Dahil ang katawan na ito, ang illustration natin, kailangan araw-araw tayo ay maligo para malinisan at maalis lahat ang mga dumi sa ating mga katawan. Ganun din sa ating kaluluwa at espiritu, ang katawan na ito kailangan na magpakalinis sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon bago tayo matulog at meron tayong gagawin. Dahil hindi natin alam, mga kapatid, inanwing ko panay darating ang ating Diyos kapag tayo ay hindi nagpakalinis sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ay maiiwan at mararanasan natin ang sinasabi na wrath of God, ang galit ng Diyos kapag ang kanyang mga anak ay ni-rapture na niya. Number 3, by the God, the Holy Spirit na siyang nagtatrabaho sa bawat isa sa atin. Ang Holy Spirit, and 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, sinasabi niya dito, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit. Noon pa man, mga kapatid, before the foundation of this world, you choose you and me para sa ating kaligtasan, mga kapatid. Tayo ay sinantifiker na ng ating Diyos. Hindi pa tayo naging tao. Tayo ay pinili na ng ating Panginoon. Dahito'y tilaglagipon tayo kakabsat. Naggasat. We are so blessed that you and me choose by God for His consecration. Amen. Amen, mga kapatid. Naiintindihan ba ninyo, mga bata? Sinabi ni Dr. Griffith Thomas, holiness is not an achievement to be accomplished, sabi niya, but a gift to be accepted. The constant use of this gift will increase our sanctification. Saan nga daytoy nga achievements, this kabanalan, this holiness, ang kalinisan ay hindi accomplish na ginagawa lang ito, mga kapatid, para sa ating sarili, para sa ating Panginoon o kanino man. Pero ito ay isang regalo na kailangan na tanggapin natin, mga kapatid. Bakit natin tanggapin? Dahil narinig natin ang salita ng ating Panginoon to preserve our body, our spirit, and our soul, blameless in the sight of God for His coming. The constant use of this gift will increase our sanctification. Totoo, mga kapatid. Kapag ito ay tinanggap natin na regalo at biyaya ng ating Diyos, ito ay magdadagdag araw-araw, mga kapatid, na tayo ay nasiseparate sa mundong ito. Amen. Part 3, nasa part 3 na tayo. The means of sanctification. Ipagayon no time. Na-late tayo nga nagrugi. 2 minutes more, Pastora. Amen. We are sanctified. Why? How?
are we sanctified? Number 1, by the word of God. Amen. John chapter 17, verse 17. Sanctify them, sino dagitoy? Believers, through thy truth. Sa katotohanan. To be sanctified is spend much time with the Word of God. Amen. Amen. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, dito tayo na purify. Sinasalang tayo ng ating Diyos. Gaya ng pagsalang. Nga kay na tayo. Kasla di jay isi-separate na jay ngay rice ngay no binaybayo da. Isi-separate na jay pagpag ken jay bagas. Yung bigas or jay gold. Nga kay da ijay river. Dahil tayo ngay kat pagat-adal iti sarita ni Apo Diyos, meaning to say, it will purify us day by day. Subukan natin mga kapatid ang hindi mag-aral ng salita ng Diyos. Once na tinanggap ang Panginoong Jesucristo, hanggang doon na lang at hindi na mag-aaral, wala pong changes. Kahit na sinabi natin ng believers tayo, kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, wala pong mangyayari na pagbabago. Wala pong mangyayari na kalinisan o sisi-separate o pagbabanal ng isang believers. It is the word that reveals sin. Pag-aral tayo ng salita ng Diyos, kung hindi, tutusukin niya ang ating puso at ituturo niya ang kasalanan na nagawa natin. Amen. Amen. Nagsasalita ang ating Diyos sa Biblia na ito, mga kapatid. Once na binasa natin ito at meron tayong nagawang kasalanan, makukonvict po tayo sa salita ng Diyos. At kung tayo ay aamin, at kung tayo ay maghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, this will purify us and cleanse us, mga kapatid. In the New Testament, there are 21 lists of sins with a total of 202 sins, which 103 are different. 21 list kanoti kasalanan with a total of 202 nga kasalanan, of which 103 of these are different. Adu ibasol nakas nga ituktukoy daytoy nga New Testament. So nga kailangan nga aggadal tayo iti sasaon ni Apo Diyos tapno si tayo ket malinisan ken ma-purify day by day. Number 2, by the blood. How are we sanctified? Number 1 is the Word of God. Number 2 is by the blood of our Lord Jesus Christ. In Hebrew chapter 13 verse 12, it says, "Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate." The word reveals the sin. The blood cleanses it away. Result is sanctification. By this blood, mga kapatid, by this holy God and precious God of our Lord Jesus Christ, it will cleanse us. Kaya yung ginawa niya sa cross of Calvary, sa pagdaloy ng kanyang dugo,
sa cross of Calvary. Ito hanggang ngayon, mga kapatid, ito ay nagtatrabaho pa rin sa ating mga sarili. Ang dugo ng Diyos that was flowed at the cross of Calvary. Hanggang ngayon, mga kapatid, ito ay mabisa para sa ating lahat that will cleanse and reveals our sin, that will result sanctification. Napakahalaga po yung dugo ng ating Diyos, Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang pagbayubay sa cross ng Kalbaryo, dahil sa pagtubos ng kanyang dugo, tayo ay na-redeem sa kasalanan. Pinagbayaran niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Na ang ginagawa ng Old Testament noon, once na sila ay nagkasala, sila ay nag-aalay ng mga animal, mga tupa, mga kapatid. Pero ito ay pansamantalan lamang na pantakip sa kanilang mga kasalanan. Yun ay lagi-lagi kapag sila ay nagkakasala, lagi-lagi silang nag-aalay ng tupa, na ang tupa na ito kailangan din blameless, without wrinkle, without defect. Ito ay perfect na tupa or pigeons or anything that the priest will ask from that sinners to offer, to cleanse or to pagpapatawad sa kanyang pagtatakip sa kanyang kasalanan. Pero mga kapatid, dahil sa ating Panginoong Hesukristo, dahil ang ginagawa nilang ito ay by works only noong Old Testament, kaya mapalad ka at ako, mga kapatid, dahil sa grasya ng ating Diyos, dahil sa kanyang dugo, pwede tayong lumapit na magpakalinis sa harapan ng ating Panginoon. Kaya magpasalamat tayo, mga kapatid, dahil ang dugong ito ay dumadaloy pa rin para sa ating paglilinis sa ating mga sarili. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Number 3, by chastisement. Tama ba yung pronunciation ko, Sister Mel? Chastisement. Tama ba? Chastisement. Chastisement. Opo. Sabi ng yung experience ko doon sa Hong Kong, yung about advertisement and advertisement. Sabi ng, oh, you see the TV, sabi ng aking boss, there's an ad. Ah, yes, ma'am, I had already seen that. The advertisement, sabi kong gano'n. No, it advertisement, sabi nilang gano'n. No, ma'am, because we have a dictionary, the Webster in the, what's the dictionary of the British. Ang ginagamit ng mga taga Hong Kong ay yung British. Kaya lagi silang advertisement kuna na kanya. Oh, okay, ma'am. Advertisement, sabi. Okay, I will put it on my mind, sabi ko. Hindi ko kakalimutan. Advertisement, sabi ko rin. So, this chastisement in Hebrews 12, we forget about that. Verse 10 to 11, for they verify for a few days chasten us after their own pleasure. But he for our profit, that we might be partakers of his
holiness. Partakers tayo laeng, kakabsat di kabanalan ni Apo. Laglagi pun tayo daytoy, the chastisement that will chasten us after their own pleasure. But He, for our profit, dahil din sa beneficiar tayo daytoy. Dayjay kabanalan ni Apo, ket mabinisyaran tayo, ket maisatay lang nga partakers sa kanyang kabanalan. Amen. 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 Afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness. Agbunga kano daytoy, kakabsat. Iti kapayapaan, peaceable fruit of righteousness. Number 5, number 4, by yielding to God. Isa-sanctify na pa tayo. Sinasanctify tayo ng ating Panginoon by yielding to Him. In Romans chapter 6 verse 19, sinasabi niya rito, in equity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness and to holiness. So the result is holiness to sanctification. I-yield tayo kano. I-yield daw natin ang ating mga sarili sa ating Diyos. Anya kaya nasa uwan ti i-yield? Kailangan nga magsumamo. Irok-rok no, yas asidog tayo, itibagbagi tayo, kini ako. Haan tayo dapat nga agsip-separate kinya na. Kasla di agasawa, kailangan nga agkuy-kuyog nga kan kanayon tapno agkarkarupada. Amin nga ugalin to, agkarkarupada. Day kahinaan ti asawa. Isu ti kapigsaan iti asawa nga babae wenno lalaki. Ket daytoy ket ag-yield adda ti mayat nga result na. Isu nga ti agasawa till death do us part nga kunana. Di illustration tay lang digay Jay holiness to sanctification, ti kaya nga sa uwan kang kanayon tayo. Ngayas asideg ti sarili tayo, irukruknoy tayo, itibagbagi tayo. Kini Apo. Dajay karugitan. Amin nga karugitan, kunana. Even so now yield your members servant. No, gi-yield tayo nga kanayon ti Apo. Agbuting tayo nga agaramid. Iti kabasulan. Amen. Ket daytoy nga kanayon tayo ngayas lagi natin inilalapit ang ating sarili sa ating Diyos. Yung mga hindi kaaya-aya, ito ay matutunaw. Matatakot tayong gumawa ng mga kasalanan. At to ang sinasabi niya na magiging righteous tayo sa kanyang harapan. At ang righteousness na ginagawa natin sa harapan ng ating Panginoon, it will lead to holiness. And this holiness means sanctification. Amen. Number 5, by ourselves. Ang ating mga sarili. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. We too have a part in sanctification. Our part is seeking out the sin, judging it, casting it away, praying for cleansing, praying for strength to live a holy life.
Daily, we must appropriate Christ as our sanctification. Daily, we must claim His holiness, His faith, His love, and His grace. Mga kapatid, ang sekreto ng isang mananampalataya ay wag nating kakalimutan ang 2 Corinthians 7:1. Ito ay kompleto na, mga kapatid. Ang kalinisan ay hindi po mangyayari kung wala din tayong ginagawa. We are part of this sanctification because the Holy Spirit is our sanctifier. Amen. Hindi magtatrabaho ang Holy Spirit kung walang submission. Kung hindi natin isusurrender ang ating sarili, kung hindi tayo mag-humble, na tayo i-allow natin na ang Holy Spirit ang siyang magsasanctify sa atin, maglilinis sa atin. Amen. Wala pong magagawa ang Holy Spirit kung matigas ang puso. Kung lagi pa rin itong ginagawa na kasalanan. Mga kapatid, kaya ang sekreto nito, lagi natin ilagay sa ating puso that we are part of this sanctification. Parte tayo sa paglilinis, holiness, kabanalan, righteousness. Para maging perfect tayo sa harapan ng Diyos. Pero this perfection, as we walk daily, day by day, ito ay masasanctify into perfection hanggang tayo ay kukunin na ng Diyos o sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Kaya ang sinabi niya na sanctification, our part is seeking out the sin. Saliksikin natin kung saan tayo nagkasala. Judging it. I-judge tayo, tisap sarili tayo. Hantay nga orayon ng yapada tayo nga tao. Huwag natin antayin yung kapwa nating kapatiran, huwag ang ating pastora na magsasabi, dahil agkas-kasala ka. Sinasabi niya pa rito, casting it away. Han mo nga ibulang ko na dito, no, ibulang. Han mo rarami din. Umadayo ka. No, dito, if this sin, kinakawayan tayo ng temptation o anuman pagkakasala, kailangan nga casting it away. Praying for cleansing. Manalangin tayo para sa kabanalan, pagka-cleanse. Praying for strength, na kailangan natin ito, na kailangan na magkaroon tayo ng strength to live a holy life. Amen. Nawanti strength tayo, lagi tayong weak. Hindi natin malalabanan ang mundong ito, mga kapatid. Daily, we must appropriate Christ as our sanctification, the Holy Spirit as our sanctifier in our lives. Daily, we must claim His holiness. Araw-araw daw. Kailangan na i-claim natin tignan natin yung kabanalan ng ating Diyos by faith, sabi niya. His love in His grace. Sa kanyang pag-ibig at ang kanyang grasya. The secret of a holy life is a continuous appropriation of the Savior's holy life. Our degree of sanctification is in relation to our appropriation of the Lord. Mga kapatid, kailangan ng continuous. Gawin natin ito lagi-lagi para sa ganon ay magkaroon tayo ng kabanalan sa araw-araw. Our degree,
Yung antas ng ating kabanalan ay nasa relasyon natin sa ating Panginoon. Di po ba? Di po ba? Ang maaangkin natin na kabanalan o ang antas ng kabanalan natin, maangkin lang natin ito sa pamamagitan ng lagi-lagi nating magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. At ito ang sinasabi nating salvation. Ang relasyon ang napaka-importante at ang pananalig natin sa ating Diyos. And this is the gift of God. And this is the gift of sanctification. Time na. Amen. Salamat Panginoon sa araw na ito. Amen. At aming pag-aaralan ito araw-araw, linggo-linggo. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa paggabay mo sa amin. Salamat sa anointing and the boldness. And I believe, O God, that the Holy Spirit is the one leading us today. Father, we thank you so much, O God, for this service, Panginoon. Lord, this is your day. Kaya Lord, kami, O God, ay nagagalak at punong-puno, O God, Lord, ng pag-ibig, kapayapaan na dumudulog sa iyong harapan, Panginoon. Lord, thank you for this, Lord, lesson about sanctification, Panginoon. This is the practical Christian living that we are going to, Lord, i-apply in our lives, Father, day by day. Salamat, Panginoon, as we continue this service, Father, be with us today. And Lord, bless each of us, Father God, that we will focus our mind, our heart, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon. Because, oh God, Lord, this day is very important for every believers, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, na itinalaga mo, O God, Lord, ang the Lord's Day ay para sa iyo lamang upang kami ay magsauli, Panginoon, ng pagsamba at pagpapasalamat sa iyong harapan, Panginoon. Lord, continue, God, to guide us. Holy Spirit, be with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.